Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. Yay! Happy New Year! Happy New Year! Yes, wow. Anyway, una-una po sa lahat, happy New Year sa ating lahat. Happy New Year to you, sis. It's going to be a new year to you. Ay, New na Year to naman? us. New Year to us. To us. Come on, sister. You don't want to be with me anymore? Well, Hesitate. Hesitate. Anyway, so kaya pa kami nandito ngayon for a new episode, and ang aming next na pag-uusapan ay yung ating mga natutunan yeah. for the past year, for year 2024. Is it a good year? I can say it is always a good year. Wow! Palakas. Kaya pala may Bible. Yes. Ayun. So, yun. Good year siya. Maraming pinagdaanan, maraming natutunan. Pero, I think it's, lagi kong sinasabi, best year. Yeah. Best Kasi year. laging kung ano yung next, yun yung better. But so far, sa lahat ng experience, it's the best year. It's the best year. Ikaw po, Beginning was it to a good year? That's a Christmas song, sister. Hindi pa naka-move on. For me, it's a very good year. Yun. It's a very good year. Wow. Yun masasabi ka talaga. parang hindi convincing ang face. Hindi, it's a very good year kasi 2023 is a tough year. Pero it's a good year kasi 'di ba pag walang challenges, Hindi mo ma-appreciate yung mga blessings. And at the same time, pag walang struggles, walang way na yung makikita mo si Lord na kumilos na may ginagawa siyang something amazing. Yeah. So, it's a good year. 2024 is a very, very good year. Mas Yeah. convincing na. Oh, yeah. Are you convinced, director? Thumbs up. Mukhang din yan. Mukhang hindi. 20%. Well, you have to convince us. By the end of this episode, Baka ma-convince na. baka ma-convince mo Baka po sila na it's a good year for you. Okay. So, ako na mauna. Go. Yun. So, unang kong natutunan for the year 2024 is about the family. Wow, I really love my family. Your family. Okay, go. Yeah. My family na natutunan kong mas maging maintindihin. Wow. Ay, ba't may Wow. naubo dun sa Bakit? mga Parang camera? hindi. Except kay Nick. Uy, grabe ka. Favorite Joke lang. sister Favorite ko yan. yung pangatlong sister. Pero natutunan ko mas lalo yung yun, maging mas maintindihan, mas lumawak yung pag-intindi. Actually, hindi mo nyo po ba yung napapansin? Parang ako ngayon yung hindi ka kumbensado. Okay. Pero mas naintindihan ko ang family ko kung ano yung dynamics natin, yung mga kapatid. Lalo na tayong magkakapatid. Wala Walang yung lalo na umikot. kasi lahat Yes. So, yun yung isa na lalo kong, katulad ng sabi ko last episode, lalo kong namamahal yung yung pamilya ko, lalo na yung mga kapatid ko. Ayun, yun yung number one talaga na. Kaya nung naisip ko to, sabi ko, wow, ako napansin ko sa sarili ko. Kasi dati sobrang init ng ulo ko. Like, Yup. Well, okay. hindi naman sobrang init ng ulo, pero yung patience ko maikli. Like, ang bilis kong mainis, ganyan. Pero this year, napansin ko parang, may times na pag nainis na ako, naiisip ko agad, no, intindihin mo yung mga kapatid mo kasi ikaw iniintindi ka ni dad, iniintindi ka ng ate mo, iniintindi ka ni Lord. So, dapat iintindihin mo yung mga pangyayari, yung mga kapatid mo. Kasi, syempre, nag-grow din sila katulad natin. So, that's my number one. How about you, sis? Actually, nahihirapan ako mag-isip So, sobrang dami ba po? Nahihirapan ako kung ano Parang hindi ma-compress, hindi ma-compress. Hindi Tama ko ba? kamo maalala. Oh my gosh. So, sobrang dami. Yeah. Pero habang kanina nag-iisip ako, ano ba yung mga learnings ko this year? Although madami talaga siya. Yeah. Kaso late this year, dahil sa sobrang busy din, hindi ko siya naisusulat kasi normally ako yung taong nagsusulat. Journal, yeah. Journal. Super hilig mo po nun. Pero, ayun, naalala ko kasi yung team natin,
yung theme natin ng 2024, which is Arise. Yun yung vision na binigay sa akin ng Lord nung 2023 bandang November, yung sobrang nahirapan tayo. So, yep. And then binigay niya yung theme na yon na yung parang binigyan niya ng hope. Binigyan niya ako ng hope personally. So, kasi syempre ako yung nauna. Binigyan niya ako ng hope na something is going to happen. Something great is going to happen. So, kaya Arise yung ating theme. At grabe naman yung pagkagawa ng shoutout natin dyan sa ating pinakamahusay na graphic designer. Mayan ba ang pangalan? Hello! So, ayun. Ang ganda ng pagkabuo niya nung theme kasi yung pinaka-storyline, yung pinaka-vision ko, yun. Yung naka-look up ka sa taas, tas sobrang dami ng yung building. Hindi mo makikita rin yung end yung dulo ng building kasi pag lumingon ka, di ba? Parang endless. Limitless. Ganda yung talaga ng maabot design. Yep. Na yung pwedeng ibigay ng Lord. So, yung learning sa akin doon, kasi marami nangyari ngayong 2024 Di ba inisip natin? Parang every Arise, month, right? may something, may surprise. May pantinding pasabog sa Lord. Tapos, yung hindi rin naman natin in-expect na nag-close itong church kasi nga sa mga pangyayari. So, nag-step down ako, tas dahil walang kapalit, nag-close talaga. Yep. But then, hindi talaga yun inalaw ng Lord. Na may sara. Parang hindi talaga will na wala yung church dito kasi sa ating iba pa rin talaga yung lalo kasi yung mga tao, the church is not the building, di ba? It's the people. So, dahil doon, parang mga alam mo yun, sheep without shepherd. Yes. Yun yung term. So, parang nag-rest lang tayo ng, I think, 2 months. I think, 2 months. And then, nag-reopen na naman. So, para sa akin, yung unang lesson or learning ko noong 2024, for some things to arise, some things must die. Kailangan mamatay muna yung ibang bagay before mag-arise siya. Kasi pag sabi mong arise, parang mabuhay ka. Parang tayo, nung na-born again tayo, nakilala natin si Lord, we are dead. Dead. Patay tayo. And then, nung nakilala natin si Lord sa buhay natin, tinanggap natin siya, nag-arise tayo na nabuhay tayo. But then, minsan, pagka paulit-ulit yung mangyayari sa buhay natin, nagiging stagnant, nagiging routine, nagiging habitual na lang lahat ng pangyayari, nagiging religious na lang, parang nakakabore. Parang lagi ka kasi mag-crave ng something new. Parang ano yun, word na stagnant na lang kapag walang new. Boring. Ganyan. Parang wala nang kulay, ganun. Parang, ano na to, what's next? So, ayun, nagka-crave ng something new. Kaya, for some things to arise, kasi sobrang laki na expectation ko sa Lord na marami siyang gagawin. Mag-a-arise talaga. Hindi lang sa buhay ko, hindi lang sa family, sa church, kundi sa buong church nung time na yon. So, talagang nilulook forward ko yung 2024 na maraming i-arise or bubuhayin muli si Lord. But, some things kasi, kagaya sa atin, mga Christian, we are already buhay na because of Jesus. We are already risen with Christ. But then, yung some things sa buhay natin, para ma-renew or ma-revive yung mga some things na namatay, na maaaring dahil sa mga situation, yung tawag doon, yung pruning. Pruning. That's a word. You need to be pruned. So, yun, maraming nangyari, maraming nagbago din personally and in a congregation sa church. Pero yung after ng pruning na yun, grabe naman yung arise. Talagang kuhang-kuha talaga yung theme So, para mag-gets nyo po kami, attach namin yung photo. Ito na. Nung aming theme dito sa church. Last year, 2024. So, yun. That's the first learning for me. Yung, for something to arise, some things must die. Oh, you can quote that. Okay. So, meron na tayong dalawang learnings natin for this year or for the year 2024. Sa akin naman, back to me,
Back to me. Next kong yung maaalala ko pag year 2024 ay yung dito sa Hebrews. Okay, Wow, talaga. wow. Kaya nakalabas wala Okay, yung phone. open our Bibles in the book of... Okay, magpipreach. Char. Alright. So, dito sa may Hebrews. Ito yung second learning ko. Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Mhm. So, ang isang maalala ko or memorable sa akin sa taon ng 2024 is yung pag-step ko sa Kainaan. Mm. Yung pagpasok ko na sa promised land. Kasi for our whole life, ang OA. No? OA. So, ilang taon na ako? 20... Grabe, i-reveal mo. 27. Okay, 27. So, sa 27 years, nung nag-27 ako, yung mark ko nun is, yun nga, naramdaman ko yung hindi na ako breadwinner, hindi na ako lahat yung kapag may biglang babayaran na ako yung maglalabas ng Makapag-relax pera, ganyan. So, yun yung talagang pag 2024, ang saya ng Core puso memory ko. mo ba? Yes. Ang saya ng puso ko na, wow! Kasi sobra po, di ba, 2023, November, yun yung lowest natin as pagdating sa mga ganito, financial, problems. Then, ang ganda nung pasok ng taon talaga ng 2024. Dahil December, bigla ka pong nagka-work. Ang ganda talaga ng pasok. Wala akong masabi. So, sobrang para akong nabunutan ng tinik Mhm. na nung pagpasok ng 2024. At Enjoy mo ba yan? Liwa Yes. ata yun no? liwa. Is that Nagliwa tayo. Yeah. Enjoy talaga. Tapos, hindi lang yung sa liwa Like yung mas less ako nag-worry na every month saan kukuha ng pambayad. Ganon. Mas less siya ngayon 2024. Kaya, totoo yung Bible na God will see it through. Lahat ng sufferings, lahat ng pagtitiis, lahat ng sacrifices ay may bunga. So, at masaya din ako kasi kasama ko nag-enjoy nung bunga na yun, nung blessing na yun, ay yung pamilya ko. Yeah. Tsaka yung mga kasama sa church. So, yun yung magandang learning sa akin na wag akong bibigay, wag akong mag-doubt, wag akong parang, kasi may times na manghihina kayo, questionin mo lahat. Okay lang yun, pero wag mong Mag-dwell. tatakwil ang Panginoon. Oh, yeah. Yun. Kasi there are times sa pag sobrang hirap na parang gusto mo na lang itakwil lang, parang bakit yung, di ba, ewan Bakit ko yung po, ibang ikaw, tao? Yeah. may thought ka na gano'n, pero minsan, bakit yung ibang tao? Hindi naman sila Christian, wala naman silang Lord, pero okay yung ganito nila, ganyan, walang iniisip na pagdating ng babayaran, responsibilities. Pero, sa akin, sa sarili ko, salamat sa Panginoon sa hindi niya hinayaan na mangyari sa akin yan na parang Kasi alis na na-love lang ka. ako dito. Yeah, yun yung memorable and learning ko sa 2024. Like, the Lord will be with you like all from beginning to end. Yeah. So, may part ng buhay ko na nag-close, yung pagiging breadwinner, nag-close na siya sa 2024. Yun. Oh. So, yun ang aking Thank you, Lord. memorable, sobra talaga na pagpapasalamat sa Panginoon. So, that is it. Sa akin naman, Yeah. since nabanggit mo na yun about sa work. Ako din siguro, ang malaking learning ko din nung 2024 is, it's not too late. Yun! There's- I like it. There's nothing too late for the Lord. Kahit Aha. minsan, feeling mo late ka na sa lahat ng bagay, naging late bloomer ka, na late, basta parang alam yun, parang Lord, lahat sila umaabante na, bakit ako hindi pa rin ako umabante? But there's never too late for the Lord. It's never too late for the Lord. Yes. If you've been with us since our first episodes, talagang nabanggit yun ni ate, na-share niya na akala niya wala ng career path for her. Like, at the age of 30. Yun! I think nung 2023, I'm like 29.
Yeah. 29. At the age of that, parang akala niya wala nang path, wala Ay, nang mali. wala 30 nang- na ako nun. 2023. Oo. Ah. 31 na pala ako. Nag-stop na yung age. 30, right. Hindi na na. Oo. So, kaya, very memorable for you yung 2024. 2024. Kasi, like, yung pinsan namin, si Raymond, sabi niya nga nung dumating yung 30 sa buhay niya, parang lumabas na yung Oo. spirit niya, tapos bumalik. May Parang may ganong something, parang it's like, ang tawag doon, milestone, ganun, na 30 ka. Kasi, di Oh my ba, gosh. lately, sa generation natin ngayon, parang lahat palit ng palit, hindi na maagang Nag-aasawa. nag-aasawa, hindi, lahat, parang pausok na pausok. nag-a-adjust yung panahon. Oo. So, ako, 30, nung nag-30 ako, parang doon, inano sa akin ng Lord, anak, it's not too late. It's not too late Yay. for you. Kaya, yung 2024 is also memorable for me. Dahil dito pinatunayan ni Lord na walang imposible sa Kanya, Amen. walang late. Amen. You just have to wait and talagang magtiis. Kaya yan yung sabi ng Bible eh. Yeah. Marami ka talagang pagdadaanan, but yung endurance, yung sinasabi ni James, yun yung binibuild sa'yo ng struggles, ng trials, ng challenges. Yung binibuild sa'yo endurance para ka palakasin na mag-last ka longer sa isang race. Kasi hindi naman sprint ang life. Yeah. Hindi siya paunahan sa dulo, hindi siya paunahan makuha yung goal. Yep. Hindi, it's a race. It's a Mhm. lifetime race. At kapag sa race, kailangan malakas yung endurance mo. Hindi Tama. kasi pag wala kang endurance, talo ka agad. 19 seconds. 19 seconds. Actually, in reality, hindi ako fan ng race kasi mahina ang endurance ko pag tumatakbo. Kaya alam ko yung Mm-mm. feeling na pinapalakas ni Lord yung I spiritual like that. and Yeah. emotional, mental endurance mo para mag-last longer ka. Kasi yan ang kalaban natin lately, mind. Mental health, diba? Emotional health. Emotional. Yan yung mabilis mo magsak. Lalo pag yung spiritual mo very weak, babagsak talaga Yung faith mo lahat. sa Lord Lahat. is weak, babagsak. Ang bilis. Ang bilis kuhanin ng kaaway yung Mm. peace. Yeah. Kaya, yun, yung as a reflection, pinalakas ako ni Lord in that area of my life na yung pananampalatay or yung endurance and faith, keep the faith for the Lord. Naalala ko yung verse ni Mama, I think Josh that's 1:9. Joshua 1. Ay, basta. Hindi. Yung si Paul siya. Si Paul, I have sabi, fight I the have good fight the good fight of faith. I have finished the race. Kaya, yun yung laging nasa isip ko, it's a race. It's not a sprint. Hindi siya paunahan, hindi siya competition. Yes, hindi siya competition. There are people who's going to be there quickly Quickly, yeah. or quicker than you or faster than you, but you're still going to go there. Yeah. You're still going to be Darating there. ka. Yeah. So, hindi mo kailangang madaliin or i-push yung sarili mo. Oh my gosh, nalilate na ako. Yeah. Kailangan ko na madali. Kailangan Kailangan ko na na to. mag-asawa. Ganyan. Ito yung mag-boyfriend. normal. Kaya, yeah. come on, singles. Yep. Huwag Just magmadali. enjoy it. Just enjoy the race. Ganon. Yun. Just run your race. And si Lord ang bahala sa'yo. Kasi, kagaya nga nung parang mga lately, ito yung inaano sa akin ng Lord I see you. Parang, I see what you've Nakikita been ko, through. oo. I see what you're going through. And I see your future. So, ako bahala sa'yo. Ganon. Yun Ang galing, ang ang sweet ni reminder Lord. ni Lord. Ang sweet talaga. Hindi siya yung pahirap na yung Yung lagi hirap. discipline lang na ang sweet niyang magmahal, Yup, ang sweet niyang hayaan tayo mag-grow. Actually, when the Lord disciplines us, it's not harsh. It's not Yeah, like mararamdaman mo, oh I my agree. gosh, dalit na sa akin si Lord, tinatakwil niya na ako. Hindi When the Lord disciplines us, mararamdaman mo nakasama siya dun Nandun pa rin siya, dinidisiplina yeah. kanya, but still He's there with you. Siya yung nagko-comfort sa'yo, siya yung nagbibigay sa'yo ng peace. siya yung magbibigay sa'yo ng wisdom, Ng paano wisdom. mo isi-solve or malalampasan Malalampasan. yung mga ganong situation. So, sobrang sweet ng Lord. And, nako-convince na po ba kayo that 2024 Hindi lang talaga halata sa was a good year? Parang convinced na, Hindi lang mahalata.
Convinced na ba kayo dyan? So, marami pa tayong gustong i-share but not enough. So, last na to. Last Sige, na last learning for year 2024. Sa akin, hindi siya learning pero may na-build sa akin na habit to manage my finances well. Mhm. So, nag-start ako end na or parang half na ng 2023. So, hindi ko pa siya masabing very, na siya, part na siya ng life Oo. or habit. Pero itong buong 2024, nagawa ko siya and that is budgeting. Like, yung budgeting, managing my finances, lahat naka-record. Nare-record ko siya, gastos everyday, yung sa savings, ganyan. And napansin kong mas na ma-manage ko yung finances ko in a way na, okay, bawal na gumastos, okay, sobra na yung gastos, okay, kaya nakapag-ipon ako for Tagaytay. Hindi ko siya kinuha sa savings ko or anything. May ipon ako. Tapos, nakapaayos ko pa yung teeth ko. Oo, yeah. So, hindi siya yung dahil daming pera. May sumisigaw sa likod ng camera. No, it's Siya daw yung binubuhay it's kasi natin. yung habit na ilista mo yung mga nagagastos mo everyday, yung mga darating mo expenses, monthly expenses, monthly mong binabayaran, bills. Pag nakalista yon mas Meron kang ma-manage mo. Mapo-force mo kasi, okay, ito yung parang next Yeah. na gastos namin next year. Baka ganitong amount din. So, gusto ko din yon i-share sa ating lahat kasi dapat talaga minamanage po natin yung ating mga finances kasi hindi yan binigay ni Lord para lang gastusin natin. So, dapat manage it well. Kasi kapag di natin na-manage, mismanage natin, baka mabankrupt, mawawala. So, yun yung yan ang kailangan kong matutunan 2025. I think you were doing it naman, but not that yung consistent. Kasi I think. parang ako naman, in my defense, come on, I'm in Oo. defense myself. Go, Kasi defend! binubuli ako na sa likod ng camera. Kasi parang it's been a while na may pera akong hawak. Yeah. Ayun So, it's naman, like, naintindihan Parang, ko yun. ang dami, sobrang dami kong Gusto kailangan, gawin. parang kailangan at para yung mga Kasi bagay na parang gusto ko try. healing Oo. inner child. Pero lately, parang nararamdaman ko, nawawalan na ako masyado ng, kasi talaga tambay ako sa Shopee yan. Bang. Check out. Itong buong 2024. But lately, parang nararamdaman ko, parang, okay, parang it's being fulfilled. Na parang, Parang natapos na-heal na yung inner child. Yung season lang talaga. season niya. Season na gastos. But still, yun nga, tama yun. In But your defense, my nagganyan din naman. defense, come on. Nagganyan din ako nung nasa Pampanga po ako Oo. dahil first time ko nga, okay, ito, pera ko na to. Nagganon din ako. Dumaan din ako sa face na ganon. Come on, Director Nika. So, ayun, yun yung last ko na gusto ko i-share. So, marami pa naman tayong episode na madadaanan din natin yung mga yun. Maganda kasing nangyari sa akin na, yun, share ko na rin. Mag-create kayo sa Excel sheet or ako sa Google Sheet. Tapos, pag may gastos, lista agad. Tapos, mag-set ng budget for the day. Yeah. O, sa gantong araw, ito lang magastos. Pag lumampas, enough, gano'n. So, hindi siya, minsan, nag-fluctuate pa din naman yung budget, pero, sobrang ganda, sobrang helpful. laking tulong nung, pag kakaroon ng, yung may budget sheet ka talaga. Kasi may kita mo, sobrang gastos ko na pala sa ganitong area. Yun. Okay, bawasan Tapos, na. na-improve din sa akin yung habit na, yung maging consistent. Kasi gusto ko din na somehow may na-improve din sa character. So, consistency yun. Tapos, another one nga, commercial. May alkansya ako, pero meron lang akong certain money na iniipon. So, bibilangin ko na siya, malapit ko na siyang buksan. December 25. Iniipon ko yung mga 10 piso na silver. Oo. Basta may ganun ako, never kong ginastos 2024. Hindi ko pinapagastos. Pag si Mitzi hihingi ng baon, wag yan. Kasi nalalagay ko sa alkansya ko. And wala lang, hindi siya sobrang main event ng 2024. Pero
ang Nabibuild nabibuild kasi doon is yung habit ng Mm-mm. consistency, tapos yung paninindigan mo na hindi ko gagastusin yung mga 10 pesos na Yeah, silver. it's a discipline. Yeah. So, actually, at yun, natutunan ko yung kay Kuya F. Mm. Kilala mo naman po si Kuya F, no? So, ayun. Tapos sabi ko, nga, no? Parang magandang, yun. Para lang meron kang mai-impart sa sarili. Kasi kailangan talaga natin bilang human, kailangan natin may disiplina. Yeah. Kasi pag wala tayong disiplina, walang patutungan ng buhay. Yun. Yun. So, yun yung aking last na memorable for year 2024. Okay. How about you, sis? So, siguro dagdag ko lang dun sa isa yung never too late ko kanina. Kaya na ko yung never too late kasi grabe yung experience ko yung love ng Lord. Parang kakaibang love na naman. Alam mo yun? Yung laging may bago, no? Hindi si Lord, hindi siya boring eh. Hindi siya repetitive na kung ano yung naramdaman mo na yun na yun. Hindi. Once we desire more from the Lord, He gives more. Talagang, He gives more. So, yun. Parang masasabi ko na itong 2024, kasi diba last time, like ko sinasabi yun, version 2 na ako, version 2. Yes. But nitong 2024, Version 5 na nga I think yata this is version 3. Oh! Huwag masyado mabilis. Mabilis. Enjoy Gradual the lang. race, Yeah, okay. Version 3 na ako kasi parang some things have changed in my life. Yung sabi ko kanila, di ba, para mag-arise, some things have to die. And some things died in me. Mm-hmm. At yung nabuhay siya, parang na-revive siya in a different level na ng perspective, ng understanding. Yun, mas maano. So, yung aking third and last, probably is yung, it's alright to, it's okay to cut toxic people off your life. Yun. And you don't need to please everybody. Yeah. Just to please the Lord. Just to make friends, alam mo yun, just to be popular. Gotta be popular. So, para sa yung learning ko itong 2024 is, it's alright to cut off toxic people off your life. Kasi, you don't need to please them. Everybody. Kasi dahil nga sa story ng life ko, sometimes, a lot of people have their own say in my life. Na parang, yung parang open book, parang artista ang buhay. Parang artista ang life peg. May comment Kasi lahat. very public naman talaga siya eh. Kasi public yung kabilang side. At syempre, marami rin siyang nasasabi. So, how can I defend myself? I have been so quiet in the past years. Talagang, ayoko kasi lumaban ng ngipin sa ngipin eh. Kasi it's not worth it. Parang it's like a childish behavior. Parang larong away bata. Oo, away bata. It's a childish behavior in my point of view na lumaban ka ng ganun kababa. Bababaan mo siya tapos lalabanan mo siya. You have to be the bigger person. Bigger person. In a fight. So para sa akin, yun yung mindset ko. You stay quiet, keep quiet kasi ganun din naman sila mama noon. Yeah. And ever since, yun ang turo din. Example hindi na pinakita. Talagang true time sa life nila dad ng parents ko. Lahat ng nag-down sa kanila, ng away sa kanila, ng bash. Alam mo, through time, even it takes decades, talagang mapuprove na kung sino yung nasa tama. And every time, laging napuprove na sila yung innocent. Sila yung naagrabyado. Sila yung naagrabyado. Pero never lumaban. Never nilang siniraan yung tao na ito sa ganitong tao, ganyan. So quiet lang sila tapos parang okay, hayaan natin sila. Kaya ganun din yung mindset ko growing up na huwag ka makipagtalo ngipin sa ngipin. Sa kapatid lang. Sa kapatid. Actually, hindi ka nga din ganun sa amin eh. Kaya nga buti po, ikaw talaga yung ate. Hindi talaga pwede ikaw. Hindi talaga pwede ako yung ate. Nakaturo. So, ayun. No 2024, maraming na-cut off sa life ko. Yeah. Marami akong kinut off sa life ko na hindi siya nagkakos ng health for my mind. Peace of mind din. For yung mental health ko. Yung mga taong napakaraming sinasabi na wala namang alam sa backstories. Yung parang laging namang alam laging may comment tapos parang
Ay, entitled. oo, Parang parang, entitled people sa life mo na, oh, dapat hindi mo na ginawa yan. You should silence yourself kasi gumaganti ka. Come on, They- people. yeah, I mean, ano bang alam ninyo? And people saying na, alam ko naman nangyari both sides. Yeah. Actually, no. No. May No. nagtanong ba po sa'yo? Wala. Tinanong ang side mo po. Alam mo, meron ako no, talaga. they will just assume that they know everything, but There's like bakit two, ako na high blood? ano lang. yung isang couple, I think masasabi kong dalawa lang sila outside our family na talaga nag-care sa akin, nagtanong, at nagbigay ng advice, I agree. nag-pray talaga. Yung talaga nagkikare. Nagke-care talaga Una na yan, ninong. hindi ko na siya babasa, hindi ko na babanggitin yung mga names. But yung couple na yon, and then another woman. Mm-mm. Siya talaga, silang tatlo. Concerned talaga sila sa'yo. Silang concerned citizen for me. But other Citizen. people, na nagsasabing, oh, hindi mo na dapat Oo, ginawa yun. You oo. should not have posted that. You should have kept quiet kasi para kang kumakagat sa kabilang side. Yeah. Huwag Alam mo ba magbigay ng kung ano, comments sa alam ganun. nyo ba kung anong nangyari kami? Nandito ba? Kayo ba nakita nyo yung parang isip, ako nakita ko yung hurt, yung pain talaga yung pagdadaanan ng isang tao. Ay, hindi mo masasabing You should not have done that. yes. Kung Kaya ako din, ganon. Hindi rin ako Actually, I learned madalas. from that situation na ako din sarili ko in the future, if ever that happens, we shouldn't, sabi nga ni Four Sisters in a Wedding, ni Bea, you shouldn't, comment into my Because I personal don't life comment. because I don't comment on your life. on your personal life. Ganon. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng isang tao Yeah. per se and 100%. Kasi we only say things na we can share. yeah. But there's a lot of things that are private Mm-mm. and very sensitive. So we Yeah. don't share that for the sake na hindi masira din yung ibang tao even though Mm-mm. nasaktan ka nila but you don't intend to to burn hurt them, them. down Yeah, as to hurt well. them back. Oo, hurt them back. Yeah. Kasi, yun naman ang sabi ng Bible, pag binato ka ng bato Buti mong tinapay. Sabi ni Pastor Ed, yung may palaman. may palaman pa para masiyahan sila. So, para sa akin, I believe that through time, it will be proven. Mm-mm. Kung ano man Just, yung mga sinasabi live on your ng life. mga kabilang side, alam ko, And yan, alam namin. sometimes, kapag masyado kang madaldal at marami kang kwento, ikaw naghuhukay ng ng iyong sarili mong, libingan. ano yan, naghuhukay ng, basta, Ikaw Oo, yun, naghuhukay ng hukay ng libingan libingan. mo. Kasi sobrang dami mong sinabi. Lahat yung nag-back. Anong tawag doon? Tumalbog lahat sa'yo, Mm. pabalik. tsaka, I think it was good for you to cut those people off kasi, actually, noon people pleaser ka po Mm-mm. talaga eh. And ang laki ng effect talaga sa utak mo po, sa Mm. emotion mo. Eh, ako, I will Attest to that. attest to that na sobra talaga yung effect kay ate kapag may naririnig siya na Mm-mm. sinabi ni ganito, ni ganyan. And Mm-mm. I agree, like yung sinasabi nung ginawa mo nga po yung kinut off mo yung mga, ako, go. Hindi kita pipigilan, ano mo yan. Kung kinakailangan. Kasi it's for your own. Mm-mm. Maganda yun na ikaw naman po yung pinili mo. Yung sarili mo naman at di mo na pinlist yung mga tao na, ano kaya sasabihin ni ganito? Ano kaya? No! Cut! So, it was good for you. So, ayun yung last sa'yo for 2024. Kasi I believe that's wisdom from the Lord. Yeah. Kasi not everybody, you don't need everybody. You just need a handful of people That cares for you. who really cares for you, who loves you. Yung who truly, prays for you. genuinely. Not just saying it from their mouth, but genuinely. Kasi you will truly know if a person cares for you kapag wala ka na. Mm. If you're not in the room and they are not judging you, Not they talking defending about you, you. they are defending you. So, yun yung mga tunay na tao na Kasi marami yung tatlong tao na yun, alam ko yun. Behind my back, ako yung dinadefend nila. And doon na lang tayo. Doon lang talaga tayo sa katotohanan na talagang kung sa agrabyado,
pwede ko talagang i-claim ang lahat ng rights eh. Mm-mm. But then, I don't care about Saan that. mapupunta yun? Anong patutunguhan ng Yun na nga, pag-claim ng anong- rights? No? Right? Anong purpose ng paglaban mo sa isang Mm-mm. bagay na nonsense? Parang, it's not worth it. It's not worth the fight anymore. Yep. I have fought before with all my might, Pero, I may say. na-drain ka lang But po. it's not worth it kasi Mm-mm. wala siyang return of investment. Kung baga, kung yun ang term Kung yun na ang maganda. para mas maintindihan ng lahat. Para mas in, maintindihan. in layman's term. Yeah. So, in short, marami talagang inalis ako sa life ko na nagbigay ng kapayapaan sa aking kaisipan. And lately, sabi ko nga, ito nga lagi sinasabi na sa mga friends ko dito na wala na akong pake sa iniisip nila, sa sinasabi nila, wala akong pake, go. Just speak your mind. If Yeah, that's what you want, ilabas go nyo. ahead. Ilabas But- niyo ang inyong mga comment. But I'm at peace na where I am. Yeah. So that's my another learning. No? Yeah. Just so you know, we will shield you. All the people know naman. Yes, they should know. Yeah. I will shield my sister. Kaya ipagdasan yung boyfriend ako, magka-partner na. Para hindi na sa anak ko. Para hindi. Ganyang attention. Ganun pala, no? No, kidding aside, convinced na po ba kayo Ah. na 2024 was good for us? Especially for you. Yeah. Yeah. So, It's the little things in life. yeah. Kaya pala nandyan yan. Tukot. Ayun. Well, anyway, 2024 was really a good year. Maraming nangyari, ups and downs, but still, the Lord is good. Yep. The Lord is or was with us and will be with us Always. always. And forever. Thriving. Through life's challenges. One story at a time. Happy See New ya. Year! Happy New Year, everyone!